Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Ang weirdo na itong nung pinasa sa aking video. Nakalkal ko lang to. Dating request na pala sa akin to. So ito 'yon Hindi ito to paranormal ba to? Kay hindi ko pwede sabing kinda pero medyo lang, weirdo, sige. Pwede natin sabing weirdo, no. Pasok naman sa panggabi natin. Ito yung lalaki daw na beshi sa Kabangkalan, Negros Occidental, buntis daw. Buntis. Lalaki ito, no? Tingnan nga natin. Becky sa Negros Occidental, buntis, di umano? Pakiramdam ni Feeling ko ascites to eh. Ascites. Chris, hindi niya tunay Or talaga malaki lang ang tiyan. na pangalan. Bukod siyang pinagpala sa lahat. Ang paniniwala kasi niya, siya'y nagdadalang tao kahit pa isa siyang Becky. Bagay na sinigundahan kahit pa ng kumadrona. Diyos ko naman. Hindi, kung tayo ay mag-iisip ng matino, wala namang uterus ang lalaki eh. Hindi, biologically, lalaki pa rin talaga siya. 'Di ba? Ito yung kahit kailan hindi mo ipaglalaban ng mga miyembro ng LGBTQ na hindi talaga pwede magbuntis dahil kayo ay biologically lalaki. Bagay na sinigundahan kahit pa ng kumadrona. May unod nga bata ang imong tiyan. May bata daw sa loob ng tiyan. Na bulabog dito sa purok namin. Wait! Paano, let's say, buntis ka nga. Paano ka nga nabuntis? Dapat may itatanim sa iyong similya eh. May sperm dapat napapasok sa'yo eh. Or yung egg cell ng babae ang mapunta sa'yo? Paano lulusot yun sa mo? Ano yung sa puwet dumaan? Sorry ha. Hindi, dun pa lang nagde-define na ng logic yun eh. Paano? Sige, granting no. Pagbigyan natin kahit saglit lang na talagang nabuntis siya. Siyempre, kakalkalin pa rin yung scientific reason nun eh. Unless kung idadaan mo yan sa paranormal na sasabihin na iba, binuntis ng engkanto or Nga bata ang imong tiyan. Na bulabog dito sa purok namin. Buntis? Wala naman siya matres. Baka nag-iilusyon lang siya. Pwede yan liver disease din. Kaya lang dapat madilaw siya niyan. Posible nga bang ang baklang katulad ni Chris magbubuntis? Ano ba ko? Baka parang normal na lang naman siguro na malaki ang tiyan. Tiyan ko malaki din eh. Buntis din ako. Nanganganak ako tuwing umaga sa CR eh. Tao ba ako? Lalo po akong kinakabahan at naguguluhan. Kasi kung nagiging buntis po ako, paano to lumabas? Sa tansya nila, nasaan Lalabas. Yung yung tubo ng kwan mo, dun lalabas yung bata. Ay, wasak-wasak yan. 6 na buwan na raw ang tiyan ni Chris ngayon. Kaya hindi na raw siya naglalalabas ng bahay at hindi na rin masyadong nagkikikilos. Delusion na Meron to. din daw siyang pinaglilihian. Pinaglilihian. Ang nakakagulat na pangyayaring ito, nagsimula raw nito lang Hunyo. Drive ako ng motor, parang may isang bilog na kumakabog-kabog sa sa may puson ko po. Tapos parang tumitibok-tibok na nanunguryente siya. At habang tumatagal ang tiyan ni Chris, unti-unti na raw lumulobo. Lumapit ako sa mga obigayni dito. Tapos hindi naman nila ako pinansin dahil lalaki daw. Malamang! Ba't sa ubigay ni ka pupunta sa doktor? Bago ka, Tahan po ako ng gamot. After a week, wala naman pong nangyari sa tiyan ko. Ngunit Hindi, wait lang. Bakit ka reresetahan ng gamot kung hindi mo pinakinggan yung diagnosis sa'yo? Bakit sa ubigay ni ka pupunta? Ano ba? habang tumatagal, patuloy pa rin daw sa paglaki ang tiyan ni Chris. Kaya lumapit na siya sa isang kumadrona. Inobserve Ko naman to si Kuya.
ano yan, feeling ko may something dyan sa loob. Ang unang tanong, nakakadumi ka ba araw-araw? Kasi pag may ganyan, or sadya lang talaga malaki ang tiyan mo. Badan ko na lang po yung sarili ko kung ano talaga ang mangyari. Nung palaki na po yung tiyan ko, marami na po akong maramdaman, gumagalaw-galaw, parang may sumisipa. Tapos may kumukuhit sa akong mga panit. Mapipil ko po yun sa loob. Naisipan na ipakampa. May unod nga bata ang imong tiyan. Isa rin to no? Nakadagdag kasi rin ng ano to Yung sinasabi nung kumadronahan nila. May bata sa loob ng tiyan. Nakakadagdag din to ng ng parang belief do sa sarili niya na buntis dahil may nagsisigunda. Natutuwa ako nung sinabi ng kumidrona na bata po yung laman. Lahat na po tayo nangangailangan po ng makakasama, may mag-aalaga sa atin pag tumanda ta. Babae po talaga ang isipan po. At Partially siguro hoping siya malungkot din siguro ang buhay ni Ate. may mag-aalaga sa atin pag tumanda ta. Babae po talaga ang isipan po at saka puso. Yung iba naniniwala, yung iba naman tumatawa lang. Sa totoo, nasasaktan pa ako nung binubuli nila ako tapos parang wala silang tiwala. Hindi din Kasi naman ate, hindi naman proper kasi yung pinuntahan mo na doktor. Sometimes siguro kung halimbawa ini-endorse ka sa ibang doktor, nire-reject mo Dahil meron ka ng fix na paniniwala na rin nila alam na muntik na nilang sirain ang buhay ko. Dahil walang kamag-anak si Chris sa Kabangkalan, kung saan siya Kaya inabutan pala. ng lockdown, ang naging katuwang niya, ang kaibigan at kapitbahay niya, itago natin sa pangalang Lily. Malakas yung Tapos kinonsinti rin ng ng kutob ko po na buntis po siya. Napansin Kaya naman pala may mga kumukonsinti sa'yo po siya na pag mayroon siyang gustong makain, kinakain niya. May time na parang nagsusuka. Pag naglilihi ako, parang ganun din. Paano nabubuntis yung bakla? Pero sabi ko naman, wala imposible kay Jesus kung talagang mangyari sa kanyang ganun. Baka himala. Pero ganun na lang ang gulat ni Lily nung Dadamay mo pa yung si Jesus ipagtapat ni Chris kung sino ang demanoy ama ng kanyang dinadala. Ang ama po nito ay si po. Walang iba kundi ang mismong anak ni Lily na itago natin sa pangalang Alan. Mahirap po siya tanggapin dahil hindi po siya talagang totoong babae. Pero may damdamin din po siya tulad namin na babae. Kaya umiiral sa akin yung awa. Nakibot ko itong nagdako yung atyan. Nagulat ako na lumaki ang Basta tiyan. nambok lang sa sir. Akala ko tumaba lang Try ko siya. pati siya at sir. Hindi ako naniniwala kasi nga lalaki siya tapos ganyan nangyari Pero nga lalaki sa dancer tapos amo nang matabo siya. Sigurado po ako dahil wala naman pong ibang magalaw sa akin. What do you mean gumalaw? Paano yung gumalaw sa kanya yung lalaki? Tapos nabuntis siya. Saan nilagay nung lalaki yung sperm? What do you mean gumalaw? Ano ibig mo sabihin na gumalaw? Ano, nag-ispadahan kayo, men? Ako lang tot nga siya lalaki nga nagtambok siya. Ako lang ang lalaking gumalaw sa... Explain nyo sa akin yung gumalaw. What do you mean? Yung ginalaw na ganon? Mo, nga pati ko nga ako nga may. Gusto kong sumbatan yung anak ko. Bakit nangyaring ganun? Hindi mo ba iniisip na nag-aaral ka pa? Nung time na palaki na po yung tiyan ko, napag-isipan ko kasi na mangupahan para makapagtipid ako at para sa kalagayan ko po. Nalaman ng mama niya, hindi ako pinapayagan na mangupahan. Dinala na lang nila ako dito sa bahay nila at dito na ako pinatira. Pag panag-obya sir, ginakuha ko siya sir ang Kinukuhan ko siya ng container. container, ginabuligan ko sa pagpanglaba, Pag naglalaba, pag naguhugas ng pinggan. pagpanghugas yung pinggan, ginabul. Tinutulungan ko din. Talagang ano.
Nasa isip na talaga nila na Igan man. Kaya kung tuod nga bata, sir, base kung mapiktuhan. totoong buntis siya, baka maapektuhan daw. Pero handa Oo, abnormal nga yung ano, yung tiyan niya. No? Abnormal nga yung laki. bang tanggapin at panagutan ni Alan si Chris. Gadadua pan, sir. Kaya gusto ko patani, sir. Gadadua Nagdadalawang isip po, sir. pan, sir. Kaya gusto ko Dahil gusto patani, ko sir. makapagtapos ng Mapatapos ako ng pag-aaral. eskwela. Nasaktan din po ako dahil alam ko naman na mahal ko siya. Pero wala akong magawa. Nahihiya naman akong pumilit sa kanya. May isa pang inamin si Chris. 2 taon na raw ang nakararaan nung unang beses na lumobo ang kanyang tiyan. Nagkaroon po ako ng karelasyon doon sa Cagayan. Naramdaman ko na lumulubo yung tiyan ko. Natakot pa ako noon. Sabi ng papa ko na kinulam ako. Nilaro ko po ng volleyball yung kalagayan ko. 7 days, straight po yung laro ko. Pag uwi na ako sa bahay, parang hinampas pa ako ng tubo dito sa baywang. Nanginginig yung buong laman ko, tapos namugnaw ko. Pumasok ako sa CR at doon ko nalabas yung parang inunlan, parang placenta. Parang dugo na patay. Maitim po ang kulay niya. At may isa Ano, sa puwet lumaba? Hindi, linawin mo, saan ba nila ba? Sa puwet ba o sa ano? pa siyang ipinagtapat na dahilan kung bakit posible raw siyang magbuntis. Nireregla daw siya o dinadatnan. Nung Kung may bleeding ka, baka may something ka sa loob. Baka yung prostate mo or something. 2014, dumating yung regla ko. Nagulat na lang po ako, parang may 2013 daw, ano to? Kasi baka mamaya may problem ka sa prostate 4 years ago. 2020. Pero kung prostate cancer naman yan, ang tagal naman nun. lumalsik, dugo na buhay. Every 2 sa buwan, mawala po sa 5. Nung lumaki na po ang tiyan ko, ayun, wala na po. Hindi na po ako dinudugo. May unod nga bata ang imo nga tiyan. Di umano'y buntis kahit isa siyang Sabagay, kwento niya yun eh, no? Hindi naman natin alam kung facts yung pinagkikwento. at ang itinuturong ama ang kapitbahay niyang si Alan. Hindi rin ito tunay na pangalan. Nagkaroon sila ng relasyon, so inamin nila. Pero curious ako doon sa nangyari eh. What do you mean Sigurado nangyari? Ako dahil wala man pong ibang gumagalaw sa akin. Ito yung gumalaw pati. Paano ginalaw ka? Kailangan malaman yun. Ano ba yun? Sa puwet ba yun? Or nag-ispadahan kayo? Pero kung sakali, paninindigan ba niya si Chris? Panindugan ko, sir, nga ako nga may simbata, sir. Para ma-monitor ang di manoy nasa tiyan ni Chris, nagpa-prenatal check-up siya. Doppler po yung ginagamit po dito namin para ma-detect yung heartbeat ng baby. Nung chinek ko, may heartbeat na yung tiyan niya. Nasa 120. Ayos ah! Tutuwa po ako. Naniniwala po kasi ako sa Pero ano yun eh, may source yun eh kung bakit. miracle. Hindi namin masasabi na talagang baby siya. Yung dapat niya pong gawin, i-refer ko siya sa OB-GYN para ma-confirm kung talagang baby kayong laman ng tiyan niya. Hindi na po Ano ba naman tong mga medical personnel na to? Pati ba naman sila or mamaya dinramahan nyo lang yan kay MJS? ako bumalik doon kasi wala na po akong pera. Hinihintay ko na lang po yung tamang oras or panahon kung ano man talaga ang nasa loob ng tiyan ko. May isa pa siyang ipinagtapat. Noong 2014 pa po, dumating yung regla ko. Paulit-ulit. Posible kayang si Chris isang intersex o yung mga ipinanganak na may katangiang sexual na hindi naaangkop sa tipikal na sukatan ng pagkalalaki o pagkababae ng isang tao. Pero kahit na, saan mo ipapasok yung ano, unless na ito ha, pwede kasi mamaya totoong babae ito. Balay mo no, na nagpapanggap na bakla. Pero dun pa nga lang sa saan mo ipapasok yung ano, ito naman si kuya, totoo bang ginalaw niya to na as in, saan niya ipapasok yung ano niya? Samantala,
para malaman kung meron ba talagang sanggol sa tiyan ni Chris. Sumailalim siya sa 5D ultrasound. Ang resulta ng ultrasound ni Chris, Based doon sa ultrasound mo, tinignan kasi yung lahat na organ systems doon sa loob ng abdomen mo. Nagpapatunay na physically and biologically, male ang kasarian mo. Sa babae yan, sa feeling niya na nabubuntis siya, malaki Parang phantom pregnancy. yung tiyan niya, parang buntis talaga siya. Ang tawag natin dyan, phantom pregnancy. Phantom. Ibig sabihin, naramdaman ng babae na buntis siya, pero actually hindi siya talaga buntis. Sa lalaki, nangyayari din yun, pero very rare. Parang 3 lang o 4 lang na reported cases around the world. Itong cases na ito ay related complaint pa ito ng mga husbands din na habang nabubuntis yung misis nila. Yung sa heartbeat naman na supposedly narinig ng midwife to be 120, pwedeng bowel sounds yon, yung sound Yung burburigmus. na Ang tinatawag. nagagawa sa bituka, ibang sound yun. Ano bang burburigmus? Tingnan natin. Feeling ko burburigmus yun eh. Medyo naaalala ko pa yung mga term na yun, ano? Burburigmus. Burburigmus. Bowel sound din yun eh. Ayan oh. Burburigmus, a rumbling or gurgling noise made by the movement of fluid and gas in the intestines. Pwede yon, burburigmus. Oy, may natutunan kayo, no? Burburigmus. Pero hindi siya sinabi ng doktor eh. Pero feeling ko yun eh. Burburigmus. Yun sa tibok ng puso ng baby. Masasabi kong heartbeat nga po siya. Pero hindi po siya normal na heartbeat. Yung sa kanya, parang abnormal. Madidetect mo tapos mawawala. Yung Burburigmus nga yun. nangyayari siguro sa'yo, pwedeng trauma, kung meron kayong contact with your partner. Kasi pwede rin kasi kung may almoranas ka at magkakaroon ka ng bleeding. Oo, pwede yun. Baka sa puwet galing, almoranas. Yung regla po, dapat for it to happen, there has to be estrogen. So, galing po yun sa ovary. And then, meron pong matres. The bleeding will come from the lining of the uterus. This patient needs further investigation. Kailangan pong manigurado na the abdominal enlargement is nothing more. Samantala, inirekomenda ng doktor na kumonsulta rin si Chris sa psychiatrist. Kamusta po kayo? Okay lang po, Dok. Importante po, Dok, ay nalalaman ko po yung katotohanan. Wala naman po talaga siyang sakit kasi hindi naman po niya talaga pinapaniwalaan na siya ay buntis. Although, gusto niya lang po Naniniwala siya eh. talagang magkaroon ng anak. Hindi niya kailangan ng psychiatric treatment. Nangangarap lang po akong maging babae, sir, pero hindi po talaga totoong babae. mabilis mga Bakit pinagsasabi mo na buntis ka? ang mga haka-haka. Kaya para sigurado sa mga eksperto lang, kumonsulta, siyensya at medisina ang magsasabi kung Baka mamaya pagka sa albularyo ka nagpa-check, sasabihin sa'yo ng albularyo, nabuntis ka ng tikbalang. Nabuntis ka ng kapre or kung sino nila lang. Pero gusto kong malaman, ano ba yung reason bakit lumaki ang tiyan mo? Or talagang normal na laki lang talaga ng tiyan? 'Di ba? Kasi kung in-ultrasound ka, dapat may makikita dong abnormal na measurement eh. Yung bleeding, sabi, baka almoranas daw. Hindi kasi malinaw saan ba nanggaling yung bleeding na yon. Sa puwet mo ba or sa ano mo? 'Di ba? Hindi kasi malinaw yun eh. ano ang totoo. Thank you so much. Parang naano ako doon sa content natin na yun ha. Anyway, yan lang po muna ang ating mapapag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!